Habang papauwi si Mang Ruben, kinausap niya ako. Junjun, may dapat kang malaman. Ano po yun? Matagal nang may nakatira sa baleting yun. Engkantong lalaki, tagapangalaga ng daan. Pero matagal na rin siyang nagagalit kasi may pumutol ng sanga ng puno dati. Ang sabi nila, naghanap siya ng kabayaran. Isang kaluluwa ng babae na malinis ang dugo. Natatigil ako, Tito Ike. Kasi bago mangyari lahat ng to, naalala kong si Karina. Siya lang ang pumupunta sa puno araw-araw. Siya ang lagi rong nag-aalay ng bulakmak. Kinagabihan, habang natutulog ako, Tito Ike, bigla akong nagising sa tunog ng hangin. Pero hindi normal na hangin. May kasabay na bulong. Junjun, wag mong hahadlangan. Ang anak ko'y hindi para sa mundo nyo. Tumayo ako agad. Binuksan ko yung bintana at sa di kalayuan, nakita kong may ilaw sa ilalim ng balete. Doon ko nakita si Karina. Nakatayo, nakaputing duster, hawak ang tiyan niya, at may anyong lalaki sa harap niya. Hindi ko makita ng buo, Tito Ike, pero alam kong hindi tao. Maputi, walang mukha, at nakatingin lang sa kanya. Parang nagbubulong ng sumpa. Kinaumagahan, Tito Ike, natagpuan namin sa ilalim ng balete, may plato ng kanin, itlog at bulaklak. Sabi ni nanay, alay daw yun ni Karina. Pero ang nakakatindig balahibo, sa ibabaw ng alay, may iisang buhok na mahaba at punit na tela ng duster niya. Nang tinanong ko si Karina tungkol doon, ngumiti lang siya. Sabi niya, kailangan kong magpasalamat kasi pag pinanganak ko siya, magiging maganda ang buhay namin. Tito Ike, doon ko na naisip. Hindi na siya si Karina. Parang ginagabayan siya ng engkanto. Hindi bilang tao, kundi bilang asawa. Tito Ike, akala ko noon tapos na ang mga kababalaghan nung nalaman naming buntis si Karina. Pero nagsisimula pa lang pala, Tito Ike. Kasi bawat araw may kakaibang nangyayari. At bawat gabi, mas lalo kong nararamdaman na may nilalang na hindi natin nakikita pero palaging nandoon. Pagkatapos nung gabi na nakita kong kumikislap yung tiyan ni Karina, napansin naming hindi na siya lumalabas ng bahay. Sabi ng nanay niya, mahina raw. Pero kapag gabi, Tito Ike, may naririnig akong mga yabag sa bubong ng bahay nila. Minsan, parang may humahaplos sa bubong namin din. Parang may mabigat na nakatuntong. Tapos, may mahihinang tawa. Tawang lalaki. Tito Ike, alam kong hindi tao yun. Kasi yung mga aso sa paligid biglang tahimik. Parang natatakot ding tumahol. Kinaumagahan, pumunta sa bahay nila si Aling Dory, yung albularyo naming kapitbahay. Bitbit niya yung bote ng langis at bawang. Sabi ng nanay ni Karina, tignan niyo nga po siya, Ate Dory, parang iba na po kasi. Tapos pumasok si Aling Dory sa kwarto ni Karina. Mga ilang minuto lang, Tito Ike, sumigaw si Aling Dory. Hindi ito ordinaryong bata. Nagulat kami. Tumakbo kami papasok. Nakita naming nanginginig si Karina habang nakatingin sa kisame. May nilalang na nagbabantay dito. Engkanto ang ama ng dinadala niya. Tito Ike, hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa kay Karina. Kasi yung tiyan niya, gumagalaw mag-isa. Parang may maliit na kamay na humahaplos mula sa loob. Pinahira ni Aling Dory ng langis ni San Roque yung noo at tiyan ni Karina. Sabi niya, kailangan niyang lumayo sa balete. Doon siya kinuha ng engkanto. Pero Tito Ike, habang ginagawa yung dasal, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tumigil lahat ng tunog sa paligid at may sumipol. Malamig, parang hangin sa loob ng kuweba. Tapos lahat ng ilaw sa bahay, sabay-sabay namatay. Nandito siya, sabi ni Aling Dory. Gusto niyang kunin ang anak. Lahat kami natigilan. Pero si Karina, Tito Ike, biglang nagmulat ng mata at ibang boses ang lumabas sa bibig niya.
Huwag niyong hahawakan ang anak ko. Tumilapon si Aling Dory parang may malakas na hangin na tumama. Yung bote ng langis nabasag, tapos yung liwanag sa labas nagkulay bughaw. Makalipas ang ilang linggo, mabilis lumaki ang tiyan ni Karina. Sabi ng albularyo, kambal daw ang dinadala niya, pero hindi normal na kambal. Isa raw ay tao at isa ay engkanto. Kaya pala minsan malamig ang tiyan niya, minsan mainit, minsan tahimik, minsan parang may kumakalos ko sa loob. Tito Ike, minsan nakita ko yung isa sa mga paghilab niya. Yung tiyan niya may hugis ng kamay. Hindi pangsanggol. Parang daliri ng matanda. Tapos, biglang kumilos at kumapit sa loob. Halos mapasigaw ako. Pinayuhan ni Aling Dory ang pamilya. Kapag manganak siya, siguraduhin ninyong hindi siya aabot ng 12:00 ng gabi. Kapag inabot, baka kunin ng ama ang bata. Kaya Tito Ike, lahat kami nagbantay. Tuwing gabi may ilaw sa bahay nila. Nagdarasal ang nanay na at ako, Tito Ike. Kahit takot na takot, nagbabantay din ako sa labas. Kasi gusto kong malaman kung totoo ngayong sinasabi ng mga matatanda. Pero nung gabi, bago siya manganak, may dumating na amoy. Mabango, pero nakakahilo. Parang amoy ng sampagita na nilagyan ng usok. At sa gitna ng dilim, may lalaking nakatayo sa ilalim ng balete. Nakatingin lang sa bahay ni Karina. Maputi, walang anino, at nakangiti. Tito Ike, yung gabing yun, parang pinagsama ang lahat ng takot na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Malakas ang ulan, kumikidlat, at ang hangin parang may halong sigaw ng mga di nakikitang nilalang. Nandun ako sa labas ng bahay ni Karina kasama yung ilang kapitbahay. Lahat kami nag-aalala kasi si Karina manganganak na raw pero hindi pa dumadating ang kumadrona. At 11:00 na ng gabi, Tito Ike, ibig sabihin 1 oras na lang bago mag 12:00, oras ng mga engkanto. Aray! Nay! Ang sakit! Yun ang unang sigaw ni Karina. Tumakbo ako sa may bintana, sumilip. Nakita ko siya, nakahiga, nanginginig, at yung tiyan niya, sobrang laki, pero kakaiba, Tito Ike. Parang gumagalaw sa loob. Hindi lang basta hilab, kundi parang may nilalang na gustong lumabas. Si Aling Dory, yung albularyo, nakatingin lang, nanginginig. Kunin niyo yung asin! Bilisan niyo! Lagyan niyo ng asin yung paligid ng kama! Ginawa nila yon. Pero habang nilalagay yung asin, napansin kong natutunaw agad. Parang sinusunog ng hangin. At doon ko narinig yung boses. Karina. Mahinahon pero parang nasa lahat ng sulok ng bahay. Isilang mo na ang ating anak. Biglang bumukas ang pinto kahit nakakandado. Pumasok yung malamig na hangin at may amoy ng sampagwita. Lahat kami napaatras. At sa may gilid ng pinto, Tito Ike, may anyong lalaki, maputi, matangkad, at kumikislap sa dilim. Hindi siya lumalakad, parang dumudulas lang sa lupa. Nakangiti siya at nakatingin kay Karina. Huwag kayong matakot. Akin lang siya at ang anak namin. Sinubukan siyang hadlangan ni Aling Dory. Hawak yung krus at bote ng langis. Hindi mo pwedeng kunin ng kaluluwa ng batang yan, sigaw niya. Pero tinuro lang siya ng engkanto at sabay, tumilapon siya sa pader. Bumagsak, walang malay. Tito Ike, hindi na ako gumalaw. Takot na takot ako, pero gusto kong tulungan si Karina. Yung nanay niya, umiiyak lang sa gilid. Anak ko! Diyos ko, tulungan mo kami! Lalong lumakas ang ulan, sabay kulog. At sa gitna ng lahat ng yon, sumigaw si Karina ng sobrang lakas. Lumayo ka sa amin! Tapos biglang sumabog yung ilaw sa paligid.
Nang bumalik yung liwanag, yung engkanto nakaluhod sa tabi niya. Hawak yung tiyan ni Karina na parang may sinasalo. Tito Ike, doon ko nakita ang hindi ko dapat makita. Yung unang lumabas, parang bata. Pero may balat na kumikislap sa buhaw. Maliit, pero nakangiti agad. Walang iyak, walang sigaw, nakatingin lang. Tapos yung pangalawa, normal na sanggol, umiiyak. Magkasabay silang lumabas. Sabi ng engkanto, isa sa'yo, isa sa akin. At bago pa namin mahawakan yung bughaw na bata, unti-unti siyang naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin palabas ng bintana. Naiwan si Karina, umiiyak, yakap yung natitirang sanggol. Matapos yung lahat, biglang tumigil ang ulan. Tahimik. Wala na yung engkanto. Pero si Karina, parang wala sa sarili. Tinitigan lang yung sanggol. Kambal sila, pero isa lang ang naiwan. Bulong niya. Sabi ni Aling Dory, nung nagkamalay siya, huwag niyong ilalabas ang bata hanggang mag-7 araw. Baka balikan siya. Kaya binantayan namin, Tito Ik. Pero tuwing gabi, may naririnig kaming tawa sa labas ng bahay. Tawa ng lalaki. At may anino sa labas ng bintana, nakatingin sa loob. Sa bawat araw, lumalakas si Karina. Pero yung bata, Tito Ik, tuwing gabi umiiyak ng sobrang lakas. Parang may hinahanap. At tuwing 12:00, may malamig na hangin na dumadaang sa loob ng bahay, kahit sarado ang lahat ng bintana. Sa 7 gabi, may nangyaring hindi ko malilimutan. 12:00 na, umiiyak yung sanggol. Si Karina, gising yakap yung bata. Tapos, biglang may liwanag sa labas ng bintana. Bughaw, kumikislap. Nandito siya, bulong ni Karina. Tito Ike, yung mga kandila sabay-sabay namatay. At sa liwanag ng buwan, nakita kong nakatayo ulit yung engkanto sa labas. Nakangiti. At yung bata sa bisig ni Karina biglang tumahik. Parang nakatingin sa labas at ngumiti rin. Sabi ng engkanto, babalikan ko siya kapag oras na.